Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan, Kabayan Scorpio. This reading is for you. Tingnan natin na iyong June 15 to 21. Maraming salamat muna sa aking subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. General reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tandaan nyo, wala akong binagat na pangalan dito ha. Energy ito. Hindi kayo lahat ito kasi ang dami nyong energy sa mundong ito. If this is your energy, it's good. If hindi, gawin yung guide, yung warning sign na lalabas dito para magkaroon kayo ng positive outcome. Pero nasa sa iyo yun kung gusto nyo. Ha? Kung kaya nyo naman na, okay lang natin. Okay, meron tayong Libra, Leo, Capricorn, and Pisces. Merong isang sitwasyon sa buhay mo na nakapagpapahatak sa iyo sa nakaraan. Yun nakita ko. Maaaring nagkaroon ka ng pagtatalo sa isang babae o sa isang lalaki. Vice versa. No? Sa nakikita ko dito. Siyempre, andito rin yung situation na parang hindi nyo siguro nagkaroon ng conflict, ganyan, o hindi pagtatalo, kasi hindi yung competition, hindi nag-compete with someone. Nakikita ko na maaaring nagkakaroon ka ng reflection doon, no? Yan, kumbaga nagre-reflect sa iyo yung emotions na yon hanggang sa ngayon, maaaring ganun. Pero naiintindihan mo naman, or kailangan mo intindihin, ano, na nagaganap yon kasi may dahilan. Kumbaga, be matured. Kailangan mo rin maging maturity is needed din dito. No? Teka lang. Anak, ano ba yan, anak? Kailangan din dito is peace. Kumbaga, hindi mo na kailangan, kailangan na peaceful, kumbaga. Kasi ikaw rin mahihirapan, di ba? If ever na magkaroon ka ng mga babalik-balik ka mo yung nakaraan. Yun. Iba sa inyo is merong new beginning. Maaring may mga new member of the family, bagong alagang hayop, baby, o kaya may boyfriend, girlfriend na yung anak mo, pamangkin mo, mga ganyan, no? May mga new member of the family or a baby, ganyan. There's a new beginning happen into your life or kailangan mo na mag-new beginning sa buhay mo at kailangan mo na ng peace this time. Be mature kasi puro ka nakatingin doon, no? Be mature, don't too much emotion. Kumbaga, hindi rin sinasabi na huwag kang masyadong overthinking and masyadong over-emotional sa ibang aspeto ng buhay mo. Lalo na kung may mga nagkaroon ng mga sitwasyon na hindi naging maganda sa nakaraan, di ba? Ito na yung time na magsimulang muli. Yun. And then, syempre, ang nakikita ko rin dito is may mga kasiyahan, ano, na magaganap. Siguro may mga birthday, ganyan. O may mga tao na magbibigay sa ng pagmamahal, o may magbibigyan ka ng pagmamahal. Yeah, may mga papuri din sa nakita ko dito, or something, a new beginning of a cycle of a money, ganyan, sa iba sa inyo. Siguro nandun kayo sa point na yon. Baka may mga iisipin ka na mag-iipon na ako ng ganito para mabili ko sa ganito, ganyan. May mga ganong sitwasyon. May nakikita ako na a retirement. Hindi ko alam kung may nag-retire ba o may tao na hindi na nagtatrabaho sa parte mo. Ganyan, may retirement ako nakikita dito. Tingnan natin na yung energy. Ay, matay yung natin. iPad. Energy ni Scorpio. Ay, ano ba yun? Sinasabi rin dito na may taong may taong isip bata. Kumbaga hindi siya hindi siya matured kung mag-isip. Hindi ko alam kung sino sa ikaw ba yan or someone into your life. Energy. Okay, ang energy mo sa nakita ko sa'yo dito, magulo. Kasi andito pa rin yung pain o andito pa rin yung pag-iisip, no? Siguro nga, sabi ko nga sa'yo,
Maaaring nagkaroon ng mga disagreement in the past, ganyan. Hanggang ngayon, di ka nakaka-move on. Diba? May mga pagtatalo, malaki man o maliit yan. Kumbaga, may nagtaas ng ego o kaya may tao naging very defensive. Ganyan. Ang nakikita ko, maaaring kasama mo sa trabaho o nagkaroon ka ng connection nitong tao na to. Yun. Kumbaga, nandun ka sa sitwasyon mo na you're still recovering from a difficult situation din sa iba sa inyo sa ngayon. Sa nakikita ko sa iyo dito. Nag-isolate ka sa sarili mo. Yeah, may pag-isolate sa sarili. Andun yung may mga nagmumuni-muni ka. Ganyan. Naghahanap ka ng mga, parang may mga sinisiyasat ka sa iba sa inyo. Sinisiyasat mo. Bakit nangyari yung? Paano nangyari yung? Bakit ganun? Bakit ganyan? Ano ba dapat? Mga ganun. Anong parating kay Scorpio? Ano po ito, universe? Parating sa kanya? Okay, ang parating sa iyo is, andito ka sa sitwasyon mo, no, you're starting to recover something into your life. Maaring pera, yan, maaaring mag-iipon ka na muli ng pera, o kaya may mga umpisahan ka na this time, may mga pag-aaralan ka, may mga sisiyasatin ka. Yan, you're searching for something. Maaaring yung iba sa inyo is mag-uumpisa na kayo ng business nyo, maliit man o malaki yan, o kaya starting, halimbawa meron kayong YouTuber, may TikTok kayo, may Reels kayo, may Facebook kayo, maaaring this time is umpisahan nyo itong muli, maaaring ganun sa iba dito. And ang nakikita ko rin, ang parating sa iyo, makaka-receive ka ng text message or communication with someone. Ito yung life. Andito lahat. Andito lahat, as in. Wala siyang cups. Ang wala lang cups, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini, Libra, Aries, Leo, Sagittarius. Cups lang ang wala. Yun, makaka-receive ka ng text message, communication, or information, no, with someone. Ang nakikita ko rin dito, may taong hindi ko alam kung may taong nagpapa-hospital, nagpapa-doktor, ganyan, o may rehabili, ako nakikita. Maaring mother figure, o maaring bata, ganyan, o maaring ikaw. No, baka may mga kailangan magpa-check up, no? Ang nakikita ko dito, baka may mga kailangan magpunta sa doktor. Yun ang parating sa'yo. Dito. Also, handito ka na sa sitwasyon mo, na development, no? Magkakaroon ka ng pag-aaral sa pagde-develop ng isang bagay o isang sitwasyon sa buhay mo. Ganun. Something na gusto mong i-develop. Something nandun yung pagpaplano. Ganyan. Sa nakita ko dito. Anak, baba. Ano tayo? Baba. Baba mo na. Ano ang dapat iwasan ni Scorpio universe? Alam mo, magkakaroon ng recovery sa pera niyo. Pero pagpukusan mo lang talaga siya. Pero meron iba. Ang dami yun, anak. Hindi na dito sa balikat. O, na wa? Abo na yun, aso ko wa. Dapat iwasan. Thank you. Okay, ang dapat mo daw iwasan is yung mag-focus sa mga naganap o nangyari na. Kumbaga, i-separate mo yung feelings mo. Don't too much emotion, overthinking. Iwasan mo rin na magkaroon ka ng pagpapataya. Iwasan mo rin na maging makasarili. Hindi ko naman sinasabi makasarili ka. Diba? Iwasan mo yung ma-stagnant ka sa isang sitwasyon or maging bitter, ganyan. Iwasan mo yung siyempre, yung sometimes siguro may mga katamaran, iwasan mo yung hindi mo ikat yung mga bagay o isang sitwasyon na nakapagbigay sa'yo ng painful, nakapagbigay sa'yo ng depression, nakapagbigay sa'yo ng loneliness, sorrow, ganyan. Ikat mo na yung mga dapat na yun ikat. I-release yung mga dapat i-release. Tandaan mo, pahalagaan mo yung sarili mo. And then also, maging aware ka rin sa mga salita mo.
maging aware ka rin sa mga decision making mo, maging aware ka rin sa mga makakausap mo, gamitin mo yung utak mo. Sabi ko nga sa inyo, if the emotion is high, your intellect is low. Nakakabobo. Huwag niyong paganahin ng mas high ang emotions, no? Matatalo ka nito. Yan ang sinasabi dito, ha? Kaya, you need to be aware and need to transform dito sa sitwasyon, no? Yun. Ang nakikita ko dito sa iyo. Let go. Let go. Something past situation. Tingnan natin. Ano pa nakikita ko dito? Dito magkakaroon ka na mga new ideas and opportunity ka dito. May decisionan ka siguro. Tingnan natin na yung love, Scorpio. Love is sa lahat, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan. Kamusta po ang love, Scorpio? Tandaan nyo ha, minsan vice versa tayo. Okay, when it comes sa love, yung iba sa inyo single. Iba sa inyo single, kumbaga dito kasi sa sitwasyon mo na you value your life or your sarili mo. Kumbaga you are happy, contented, and yun nga, discipline. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Iba is single, yung iba naman, kung kayo is single, ang nakikita ko naman dito may tao na makipag-communicate sa'yo, pero mag-ingat ka, no? Kasi ang nakita ko sa kanya, they wearing a mask, itong tao na to. Kumbaga, maaring malinglang ka o madaya ka nitong tao na to. Maaring mapasok sa third party or hindi siya maging totoo talaga sa'yo. Kumbaga, anuhan mo lang yung guard mo. Kumbaga, protect yourself, defend yourself, no? Yan nakita ko dito. Boundary din. You need boundaries din, no? Kumbaga, mas pahalagahan mo yung sarili mo dito. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, isa sa inyo, baka mag-text to sa'yo. Nagkaroon ng sinungaling. Kumbaga yung lying, dishonest, babaero, lakero, naging manipulative. Yung may taong manipulative, kumbaga din yung betrayal din sa iba talaga. Naging sneaky ang isa sa inyo sa nakita ko dito. Kumbaga din yung may boundary kasi yung isa. Yung isa sa inyo kasi is, alam mo yung gusto niya kasi sundin mo siya. Yung always siya parang very independent person. Kumbaga gagawin ko yung gusto ko, gawin mo yung gusto mo, ganyan. No? Kumbaga may boundary. Ganyan. Ang isa sa inyo. Sa nakita ko dito. Yun. And then, kung kayo is magkarelasyon, ganun din naman, isa sa inyo may boundary. Kumbaga, yes, may mga challenge na dumarating sa buhay nyo. Pero ang nakikita ko dito, yung isa, kontento siya for being me. Dito, sa nakikita ko dito. Maaaring hindi niya sinasabi sa'yo lahat, di ba? Or ikaw, hindi mo sinasabi sa kanya lahat. Pero handa yung valuing. Sa inyo is bagong tao to. Sa inyo. Yan. Pero mag-trust ka sa intuition mo, ha? Tingnan natin na iyong money. Money ni Scorpio. Ay, may pupo. Ano ba yun? Buti na lang, hindi ko nalagay yung card. Yung money. Scorpio money. But it comes sa money mo, stable naman siya sa nakikita ko dito. Kumbaga, hindi ka naman nawawalan. Kumbaga, alam mo yung may ability ka para mag-success sa buhay. Kasi you are the magician. Ganyan. When it comes sa money, minsan, alam mo yung parang there's a miracle coming sa buhay mo na parang, halimbawa, minsan gipit ka na sa pera, namumblema ka sa pera, pero bigla may darating. Ganun ang nakikita ko sa'yo dito, no?
Kasi you are guide from the universe. Yung iba sa inyo. Kumbaga, handun din yung iba sa inyo, malakas yung instinct nyo. Kumbaga, may mga manifestation ako na nakikita na nagaganap o magaganap sa inyo. Yun. And siyempre, when it comes sa money, yes, stable. There's a success. There's a prosperity. Iba sa inyo, siguro, handun din yung manifestation nyo na gusto nyo mag-travel, gusto nyo bumili ng bahay, ganyan. Gusto nyo, yung as in, maging maganda yung life. Hindi lang life mo, life ng family mo rin. At kasama sa manifestation mo. Handun yung caring mo din sa kanila. Kumbaga, yung meron ako, dapat meron sila. Ganun ang nakikita ko sa iba, ha. When it comes sa money, yes, is success. No, may mga achievement. Malaki man o maliit yan, may mga achievement situation ako nakita ko. You're very caring when it comes sa money mo. Stable siya, stable. Hindi ko nakikitang nawawalan ka dito. And you will grow, no? Sa nakita ko dito. Okay, fight lang. Anak, o gumindat, mami wa, hataray, dilo yung. Tingnan natin na iyong money, career, trabaho. Career and trabaho. Iba sa inyo, may magaganap na na parties, celebration, ganyan. May mga joy, happiness, siguro getting together, ng family, reunion, or may mga coming home, galing probinsya, galing ibang baryo, ganyan, ibang bansa, or maaaring ikaw, may mga surprise parties, event, or may pupuntahan kang wedding, ganyan. May mga ganun ako nakikita sa iba. May enjoyment. Iba dito, community or teamwork. Career, trabaho. Wala, anak, namatay yung iPad natin. Ay, tapos na pala. Ang araw na yun. Ano po ito, universe? Okay. Okay. When it comes sa career mo, kung kayo is walang trabaho, this is the time, no? This is the time na kailangan nyo nang magtrabaho. Kailangan nyo magtrabaho. Kasi it's up to you to make it happen, itong trabaho na to. Ayan, may trabaho ka. Kumbaga, huwag kang mag-doubt sa sarili mo. Kailangan mong planuhin din, no? You need to keep fighting. Kasi andito naman si Ten of Wands, ibig sabihin, ay may magandang magiging bunga pag nag-apply kayo sa trabaho. Ibig sabihin, matatanggap kayo. Kung kayo naman may trabaho na, ang nakikita ko naman dito is magkakaroon ng transformation sa iyo. Hindi naman yung pagiging responsable when it comes sa trabaho mo, sa work mo, o yung kung anong meron ka, businessman yan, or trabaho. Hindi yung pagiging responsibilidad mo. Hindi yung responsibility. Pero ang nakikita ko dito, there's something happen na magkakaroon ng transformation dito. Ibig sabihin, may mga unexpected change when it comes sa trabaho. Yan. Baka iba sa inyo, mas madadagdagan yung responsibilidad niya. Ako po, ano ba yon? Diba? Huwag naman sana. Kumbaga, mas marami ka pang responsibilidad kaysa sa sinasahod mo. Ay, naku po. Mga ganang sitwasyon. And yung iba naman sa inyo, maaring lilipat, may paglipat. Ganyan. In what way, hindi ko alam. Siguro umaga, gabi, o lilipat ka sa District 1, District 2, may mga paglipat. May mga sitwasyon dito na iba sa inyo is ending no? Ganyan. Or hindi nyo iba magiging very responsible na kayo sa inyong work or meron kayong career this time. Mas mag-a-action kayo this time. Mas, alam mo yung high level mo yung sarili. Mag-i-innovate, ganyan. May mga innovation ako nakikita sa iyo. Magiging very, kung may mga nga kayo kung may mga business kayo or something, situation na career na ginagawa nyo, magiging very adventurous kayo. You're doing your action, and then may mga creativity ako nakikita sa iyo, ganyan. Mas more ka magiging very creative siguro this time sa iba sa inyo. May changes. Kung hirap na kayo, nasa sa inyo daw to, pwede naman. Sinasabi naman na kasi andito si offering. May opportunity na nagbubukas din sa iyo. So, iba dito, opportunity of idea to ha. So, iba dito, opportunity na kung gusto nyo meron. So, iba nga dito, travel to. Baka nasa ibang bansa kayo or you want to travel. Advice.
Ang advice sa'yo, ano daw, kumbaga, finish the unfinished, sinasabi dito. Yan, finish the unfinished situation. Kung may mga, huwag kang magpahatak sa nakaraan. Huwag kang masyadong too emotional, overthinking, ganyan. Huwag kang ma-stress, ma-depress. Yun ang nakikita ko dito. And siyempre, kung kailangan na magtulog kayo, kung pagising-gising kayo, bumawi kayo ng tulog, ganyan. Focus to yourself, kumbaga i-structure mo yung sarili mo. Don't be stagnant in the past situation, sa stressful situation, sa mga nangyayari in the past. And then sinasabi dito, yun nga, is focus ka sa sarili mo to fulfill, to achieve sa iyong manifestation, sa iyong desire. Doon ka mag-focus, no? I-end mo yung mga dapat i-end. Ganyan. And syempre, ang sinasabi rin dito is accomplish what you want to accomplish. Ganyan. Huwag kang mag-isolate sa sarili mo. Kung kinakailangan mo yung mga bagay o sitwasyon na kailangan mo na i-let go, abandonuhin, gawin mo na. Nagkaroon talaga na or magkakaroon o nagkaroon ng mga unexpected, no? Yan. Na maaring may isang bagay na yayanigin ka ni universe o yuyugyugin ka ni universe. Or kumbaga isa yun sa paggising sa iyo, no? Ganyan. May mangyayari sa iyo o nangyari sa iyo. Sa iba hindi kayo pare-pero, hindi kayo pwede magsabay-sabay kasi sasabog ang mundo. Ganyan. May travel ba kayo? Iba dito may travel. May may coming home, ano? O kaya may mapupuntahan ka na o kaya maaari iba sa inyo, stressful kayo kasi yung karelasyon ko ba, pakakasalan ba ako nito, imimit ba ako nito, yung mga ganyan. May mga ganyan situation ako nakita. Huwag ka mag-isolate sa sarili mo. May revelation ako nakikita. As in. Arigato namaste, God bless.